Nagsagawa ng surprise drug testing sa mga inmates at tauhan ng Antipolo City Jail kung saan isang inmate ang nagpositibo. Ito ay matapos ngang makumpiska sa loob mismo ng piitan ang mahigit 300 gramo ng shabu nitong weekend na may halagang 2.1 million pesos. Ayon sa warden, inimbestigahan na ang hindi bababa sa 10 tauhan na sangkot umano sa pagpupuslit ng droga. Ang balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Positibo sa drug test ang isang inmate sa surprise testing sa Antipolo City Jail. Negatibo naman ang lahat ng personnel ng piitan. 58 na personnel, wala pong nag-positive. Then sa PDLs naman po, out of 5 po na naunang batch na dinrug test po natin, may isa pong nag-positive. Isinagawa ang testing matapos makumpiska ang 320 grams ng illegal na droga nitong October 4. Nakakita po kami ng 17 pieces na plastic na amounting to 2.176 million. Then 320 grams po yung illegal drugs, suspected illegal drugs or shabu po. Kinonceal nila yung contraband dun sa area ng walang specific na PDL na naka-area. Tukoy na ng BJMP ang inmate na nagtago ng droga sa common area ng kulungan. Isinagawa ang Oplan Linis Piitan matapos makumpirmang ipinupuslit ng ilang bisita ang droga. 2 times na po ditong nakahuli na mismong sa puwerta po ng mga relatives ng PDL nang galing po yung mga kontraband. Dahil dito, mas pinaigting ang inspeksyon sa mga dalaw mula sa katawan hanggang sa mga pagkain at gamit na ipinapasok sa loob ng piitan. Nasa 1,145 ang inmates sa Antipolo City Jail male dorm at tinatayang 80% sa kanila ay kasong konektado sa illegal na droga. Ayon sa warden, sangkot din ang ilang personnel sa pagpapapasok ng kontrabando. 10 personnel na po yung naparelieve ko based po dun sa mga intel reports namin na isa sila sa mga nagdadala po ng kontraband. Ang mangyayari po, sila yung magiging informant sa loob. Kaya po, maitatago nung mga PDL po yung mga kontraband. Minsan po, personnel pa po yung kumukuha sa kanila. Pansamantalang inalis sa pwesto ang 10 personnel habang isinasailalim sa investigasyon. Karamihan sa kanila ay mga sarhentong halos 2 taon pa lamang sa serbisyo. Nagpakabit po kami ng CCTV sa buong area para po lahat po ng galaw ng mga personnel natin makita po namin. Iniimbestigahan din ng 2 pang tauhan na maaaring magresulta sa tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.